Okay, so wag na natin patagalin. Pupunta tayo ng DC Monarch ngayon at pipick upin natin yung 20 DC Monarchs para sa inyo. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Ay, nako! Alam niyo ba tong asang to, malapit lang sa akin to pag may hawak akong pagkain. Pero kapag wala akong hawak ng pagkain, ayaw niya sa akin. Oh. Hindi yan nakakatagal ng ilang minutong hawak ko. Pero kapag mayroon akong pagkain, ay naku, napaka-clingy. Pagkain lang ang kailangan nito sa akin. Ano yung wala yan? Sa kanya lagi, kay Pre siya lagi. Woo! Good morning mga first timers! Ano na? Kamusta na tayo? Kamusta na kayo? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Si Tuwat na napakakulit! Naubod ng kulit lahat ng gamit sa bahay na makikita niya. Ngangat-ngatin niya. As in. Tapos ito yung nanay niya. Si Miniko. Ayan, di ba? Si Miniko ang pinakamagandang pangit na Shih Tzu na meron sa balat ng Hindi, mabait to, mabait to. Ang kwento ni Minnie, 10 years ago, bumili siya ng aso. Pumunta siya ng Cartimar para, kasi andun yung mga aso, di ba? Lahat doon ng aso doon is nag-iingay nung binili niya, tumitingin siya ng aso. Tapos lahat doon, nagpapasikat, para syempre, siguro, sabi ng mga aso, diba, bilhin mo ko. Di pa, nagpapasikat sa mga aso. Tinatahulan ako. Tinatahulan ka, bilhin mo ko. Di syempre, kanya-kanyang pabibo. Doon sa sulok, mayroong isang aso na sobrang tahimik na nasa loob ng maliit na kulungan. Siya yung nasa maliit na kulungan. Na halos hindi siya makagalaw. Eh, sabi niya, bakit ano? Sabi ko, bakit ito ano? Lahat kasi halos ito na tumatahol. Oo. Tapos pagdating ko sa kanya, ang ano lang niya, gumagano lang. Sabi ko, ito gusto ko. Ayaw siya ibenta Ayaw ibenta. Kasi ang sabi ng Reject yun eh. Oh, reject daw kasi. Kasi, tingnan yung itsura niya. Tabingi. Tabingi yung ulo niya, tabingi yung bibig niya. Basta, kamukha niya si Joy Beado. Ayun. Pero siya yung binili ni Prisha kasi mabait. So hanggang ngayon, ganyan lang yan. Hindi yan sakit sa ulo, hindi nung tulad ng aso ko na dinanahol, ganyan. Tahimik lang yan, no? Kaya nga matulog niyan maghapon eh. Pag sinabi mong huwag siyang gumalaw, hindi siya gagalaw. Huwag kang gagalaw! O, diba? O, bubuntong ka pa ng malalim. Bumuntong hininga palagi eh. Ayan mga first timers, ako napakadami na sinabi ko. Meron tayong good news. Maraming salamat sa maraming natuwa sa video natin kahapon. Actually, dala lang yun ng kabagutan eh. Talagang promise talaga, mabubuwang na ako sa totoo lang sa sobrang kabagutan. Kasi nga, hindi normal yung galawan natin. Pero, wag na lang tayo mag-focus doon. Wag tayo mag-focus sa mga frustration kasi hindi ko naman kasi maitago. Tulad lang din ninyo ako. Na tao lang din na minsan nanghihina din talaga, na-frustrate, na di-disappoint. Pero, hindi tayo pwede mag-dwell ng matagal sa ganung klaseng pakiramdam. Actually, babalaban talaga ako hanggang ngayon eh. Pero, ganun talaga eh. Hindi naman pwede tayong ganito tayo palagi eh. Siyempre, doon tayo sa good news.
Nakita ni Boss Jomar ng DC Monorack yung video natin kahapon. Natuwa siya. Kaya ang sabi niya sa akin kanina sa messenger, nag-message ng umaga, Kuya Boy P, pumunta ka sa shop ko. Dapat nga sila magde-deliver pero ako na pupunta. Punta ka sa shop, magbibigay ang DC Monorack ng 20 pieces na DC Monorack na ipapamigay sa mga riders dito sa Malolos! Madadagdagan pa ng 2. At madadagdagan pa ng 2. Shoutout sa Pamilya Torres from Czech Republic na nagpadala rin ng bayad dito sa First Time Moto na bumili din siya ng 2 DC Monorack para ipamigay. Meron tayong 22 na DC Monoracks na ipamimigay every week. Gusto niyo ba yun? Di ba? At ngayon, syempre, hindi naman natin isasarado lang yung pagkakataon para sa riders. Sa riders na nagdi-deliver. Kung meron naman talaga tayong makita na talagang kailangan niya talaga sa daan, sa biyahe, yung rack na yun, is bibigyan natin. So, hindi lang siya exclusive para sa mga delivery riders natin. Okay, so wag na natin patagalin. Ang haba na ng video na to na hindi gumagalaw, wala namang nangyayari dito. Ay pupunta tayo ng DC Monorack ngayon at pipick upin natin yung 22 pieces na DC Monoracks na yan. 20 pala. 20 muna. Tapos, dito na magagaling yung 2. Oo, pipiliin. Oo, kasi binili pala sa atin. So, meron tayong 20 DC Monoracks para sa inyo. Sama ka? Mukhang matanda. Mukha ka na matanda, boy. Ha? 6 months ka pa lang, boy. Bakit busamot lagi itsura mo, boy? Ha? I call you up in the middle of the night. Been bothered by dreams, ain't feeling alright. You give me comfort, say just give it some time. By the end of our talk, I'm feeling just fine. Yan, tulad ng ganito. Kapag may nakita tayong ganito sa daan habang bumabiyahe tayo, yan, bibigyan natin yan. Wala akong dalang ngayon. Total, pandemic naman, gawa tayo ng content na alam mo yun, pwede nating galawin kahit medyo masikip yung mundo natin. After a week mga first timers, magbabalik biyahe na ako. Sisikapin ko kasi hindi talaga ako okay. Hindi dahil sa pandemic, every time talaga na alam niyo yan na yung klase ng pagbablog ko talaga kasi kaya ako nagka-travel is para talaga i-entertain yung sarili ko. Na sobrang napo-frustrate talaga ako kapag hindi ko nagagawa yung gusto kong gawin sa vlog ko. Parang alam niyo yan, may maraming manood, konti manood, talagang ginagawa ko yun kasi yun talaga kasi yung nagpapasaya sa akin. Napapadalas na kasi yung pagbumukbok ko ngayon sa bahay tsaka sa shop, dun sa First Time Moto, nasa likuran doon ako nag-e-edit, so may mga hanging moments na talaga ako, kaya kailangan ko ng kailangan ko ng mag-vlog, kailangan ko ng umalis. Ayos talaga itong daan dito, no? Parang racetrack dito. Racetrack. Oh? Ang alam ko, extended yung ECQ. Dama yung Bulacan ng another 1 week. So nakikita ko dito sa amin hindi ko alam kung ECQ ba talaga dito sa amin o hindi. Kahit pa paano medyo normal pa rin talaga dito sa amin. Pero ayun nga lang sa amin, lalo na't naghahanap buhay kami, nagtitinda kami, ramdam talaga yung pagbabago ng mga sales namin. Kasi syempre yung iba takot lumabas pero yung iba talagang lumalabas para bumibili sa shop. Pero yung iba natatakot kasi nga dahil sa mga checkpoints na baka pwedeng sitahin sila pag lumabas sila. Wala ka naman makikita mga checkpoints dito. Hindi kasi natin pwedeng ipagkumpara. I mean, compared to dating ECQ, talagang parang para talaga tayo mga
Yung para talaga tayo yung mga preso talaga dati. Grabe, iba ngayon eh. Hindi ako nagra-rant pero sinasabi ko lang yung katotohanan na ang hirap na para sa mga tao na ilagay ulit tayo dun sa stage na ECQ tayo or ila-lockdown kasi nalagpasan na natin yung panahon dati ng ECQ na halos ilang buwan tayo na walang trabaho, hindi makapasok sa trabaho dahil nga sa virus. Tapos binalik sa normal, kumbaga ang tao nakapag-move on. Yung mga tao nakapag-move on na kung paano mamuhay nang may hinaharap na pandemya, tapos uulitin ulit. So talaga mahirap talaga. Siyempre mahirap pa rin kasi may virus pa rin talaga, pero andyan na yan eh. Dito na tayo, malapit na tayo. Ako na-excite din ako. Hindi ako na-excite eh. Na-excite ako dun sa mga taong pagbibigyan nito eh. Alam mo yun kung paano ko siya i-execute, kung paano ko ibibigay yung DC Monorack sa biyahe. Hanggat maaari ayoko sanang i-prank. Ayoko silang makaramdam ng hindi okay bago pasayahin eh. Irerekta natin ibibigay para sa kanila. As in tulong. Hihinto lang tayo sa biyahe tapos bibigyan natin sila. Okay, dito na tayo. Ayun no, DC Monorack Durable Choice. Ayan, so ang ibig sabihin ng DC ay Durable Choice. Durable Choice Monorack. Ang pupunta natin ito ito yung mismong factory ko saan ginagawa to mga racks na to. Okay, dito na tayo. Pasok na natin to dito. Ha? Welcome to the factory. Kilala niyo na ba si DC Monorack? Ayan si DC Monorack oh. Ayos. Siya yung nagbibigay sa mga riders natin ng ng mga ayan, bibigyan tayo ng 20 piraso para sa inyo yan. Para sa mga deserving na mga rider. Oo. Kahit ako yung yung huli, yung JNT. Oo. Grabe yung patong-patong. Yun nga, di ba? Ngayon, kung may bracket na siya, may i-adjust siya. Nakaupo siya na maayos. Nakita ko nung gumilid ka, nakagalan doon sa manibela. Di ba? Nahirap. Oo. Kasi kung may bracket sila, di ba? Pero mas okay yung ganun bro, gawin natin na ibibigyan natin, talagang sipatin natin. Oo talaga. Dapat talaga yung isa, yung patong lang. Walang kapatong. Yung nakakailangan talaga ang bibigyan natin. Talagang karapat-dapat. Karapat-dapat. Para makatulong, di ba? Oo. Talagang hindi nila ma-afford yung bibigyan. Oh, sa totoo bro. Alam natin yan. Medyo mahal talaga kung totoo siya. Oo. Kasi lifetime warranty eh. Hindi Lifetime naman warranty. laban nila, isang beses lang sila bibili ng bracket. Oo, kaya nga. Palit na ng palit. Kung masira, ang tanong eh kung masira nila. Ayun. Pero abutin naman ng ilang taon, makakasigurado sila na may papalit nila talaga. Oo. Diba? Habang gumagawa kami ng bracket. You know? DC Monorack to DC Monorack yun. Isang DC Monorack bumubuhat ng 22 na DC Monorack. Thank you. Maraming mabubusog sa isang box ng Moby na to bro. Moby Chicheria. Nice meeting you bro. Nice meeting you. Oh sige, daan ka minsan doon. Sir Jomar, DC Monorack, thank you bro ha. Jong TV. O siya. Bante ako kasi mabigat. Ganun katibay. Isang DC Monorack kayang bumuhat ng 22 na DC Monorack. Ilang 22, Kasi ko na kaya. O siya. Kailangan kung ibigay, bukwenta yung... Nilalagay? Si kwentang DC Monorack. Sa nag-iisang DC Monorack lapet na. O paano? Sige bro. Thank you. Kita-kits soon. Salamat. Okay. Bante ako. Baka tumingala ako eh. Pwede po ito daanan? Sige po. Salamat at may nakaraan sa kaunting kasiyahan. Napakanta. Diyos ko, wag sana akong tumingala. Dahan-dahanan tayo. Yung bigat na to sa likuran ko ha, para sa inyo to.
Yan. Kanan. Kanan bro. Saan ka ba po? Lalabas bro? Ha? Diyan ka na? O dito na ako. 6 kilometers mula dito eh. Picture sana ako Sa shop? O gusto mo sumabay? Malapit lang din naman. Ha? May labas din dito. Mas malapit dito. O siya. Ikaw, seryoso ka? Seryoso ka? Dadaan ka sa shop? Pa-picture ka? O ka. Taga Kamarin pa to eh. Kamarin Caloocan. Ang layo nun o. Tara. O paano? Sa shop na tayo magkita mga first timers ha. Ayan. Saka marami ang magiging masaya na ito. 22 na DC Monorack para sa 22 na riders. Okay, andito na tayo. Si David nandito. Okay. Maya natin baba. Ang init sa labas, grabe. Stop! Stop! Gubet? Kaya? Ay, grabe na. Dito na ako sa bahay. Dito na ako sa kwarto ko. Tagal nyo rin hindi nakita yung kwarto ko, no? Parang yung pinakahuling nasilip nyo yata yung kwarto ko is yung last year pa, nung pandemic na nauna. Diba? Talagang naitawid ko yung vlogs lang talaga, nandito lang tayo. Pero, yun nga, tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi natin pwedeng ma-compare yung dating ECQ sa ECQ ngayon kasi iba yung sitwasyon nun kesa sa ngayon. Kung dati ay ECQ ay nakakagawa tayo ng mga bahay vlogs lang kasama yung mga kaibigan natin dito, ngayon hindi na. Kumbaga, kung yun ay natripan dati ng mga tao na panoorin, syempre iba na ngayon kasi kahit ECQ ngayon ay busy na rin yung mga tao. So, isa pa, meron na tayong shop na inaatupag. Araw-araw, pagising namin, nagre-ready na agad kami. Nagre-ready na agad kami. Tapos, diretso na sa shop. And then, doon ako, pagdating sa shop, doon ako nag-vlog, doon ako bumabiyahe. Doon ako gumagawa ng content ko. And then, after lunch, umuwi ako. Sa shop na rin ako nag-i-edit. So medyo iba na talaga yung sitwasyon ngayon. Hindi ko na siya magawa nung tulad ng dati. Pero anyways, yan lang naman yung mga saloobin ko na minsan parang na-frustrate ako. Yung tulad yung sabi ko sa inyo na may mga bagay na hindi mo na pwedeng ulitin. May mga bagay na hindi mo na pwedeng gawin. Though kaya mo kang gawin, pero hindi mo na magagawa sa ngayon. Pero yun lang. Anyways, yun lang naman. Gusto ko lang mag-share. Wala rin naman ako iba mapagsabihan niya kundi kayo lang din dito. Kahit na hindi tayo magkakasama, kahit ako dito at tumatawid lang dito sa lens na to papunta sa inyo, ayun, maraming salamat sa pakikinig sa mga ganitong moments ko. Pero ayun nga, tulad nga ng sabi ko kanina, yan, mamimigay tayo sa mga susunod na araw ng mga rocks para sa mga riders, okay? So ayun lang mga first timers, hanggat sa kaya ko magdi-daily vlogs tayo. Ngayon, hanggat kaya naman
magkikita at magkikita tayo araw-araw sa mga upload ko. Okay? Mag-ingat kayo palagi mga first timers ha. Ang alam ko hanggang 11 na lang ang ECQ dito sa Bulacan. Hindi ko alam kung sa inyo rin, pero imbis na 15 ay ginawa na lang 11. So siguro naramdaman din nila na talagang kailangan ng tao maghanap buhay, no? Lahat tayo may struggle sa buhay, di ba? Normal na tao. Kami naman wala namang special sa amin eh. Normal lang din kami na tao mga first timers. Ako at yung mga ibang mga vloggers is tao lang din yun. Tulad nyo na parang ang pinagkaiba lang natin is yung buhay namin ay nilalahad namin or pinapakita namin sa inyo kung ano nangyari. Pero kung ano yung nararamdaman namin, kung anong struggles namin sa buhay, same lang din yun sa inyo yun. Nararamdaman din naman namin. Pero, ayun, share ko lang. Maraming salamat talaga kasi andyan pa rin kayo para sa akin. No? Sa lahat ng mga sumusuporta. Maraming salamat sa lahat. Kita tayo ulit bukas mga first timers. Magpalakasan lang tayo. Lahat ng to, malalagpasan natin. Naapektuhan talaga ako ng ECQ na ito. Lulungkot ako pero kahit na. Gumawa na lang tayo ng mabuti sa kapwa. Gumawa na lang tayo ng gumawa ng mabuti sa kapwa. Okay? Kita-kits tayo sa lahat. If I could fly